Hindi na ako nagulat or nagtaka kasi initial reaction naman yan ng audience when they see a movie or a film with the same theme. Normal naman yun. Ang tawag doon kasi is film tropes. So, parang lang yung kabit kwento, time travel kwento, alien kwento. So, we writers use that device to make some story. Parang wala, may naisip akong kwento, pero tungkol siya sa magkaibang timeline. Will I stop myself writing it dahil may gumawa na? So I think it's not a big deal for me. Alright, let's call in si Alan Santon. Alan! Isa talaga, Mike. Hello, hi Francet, hi Mosang Indirect. So congratulations sa pasok sa MMFF yung My Future You. Remember, nagkaroon tayo ng press presentation dito and then hindi namin na-expect na makapasok sa MMFF. Do, Francet, tanong ko lang, saan kayo, dahil first movie nyo to, di ba? Saan kayo pinaka-excited dito? Bukod sa sasakay kayo ng float at kakawin sa mga fans ninyo, di ba? And ano pa yung mga ibang mga ina-expect namin na nagagawin ninyo? Promotions, di ba? Sa lahat po ng ginagawa namin, excited din. Kahapon po, kakapunta lang po namin sa bayan ko sa last month. Sobrang laking pasalamat ko sa mga kababayan ko dahil iba yung pagsalubong nila sa amin. Talagang sinalubong kami ng pagmamahal. Sa mga susunod pa, nilook forward po namin yung float po, float parade. Hanggang ngayon po, excited kami kung ano itsura ng float namin. And first time din po namin gagawin. Tapos, pagkatas nun, siguro Pasko sa mga sinihan. Doon kami excited. Gusto namin mag-sorpresa ng mga nanonood sa sinihan. Yun po. So expect namin iikot kayo sa mga sinihan? Gusto po namin. Okay. Si Francine naman. Actually, pareho lang din po. Pero sobrang excited din po kasi talaga ako sa parade. Sa float parade namin. Tsaka syempre po, yung mapanood to ng mga tao. Kasi po, lahat kami dito pinaghirapan po namin to. So parang lahat ng hard work at pagmamahal sa ginagawa namin, pinagsama-sama. Tapos ito po yung regalo namin sa pamilyang Pilipino. So yun po, dun po ako mas na-excited. Thank you. Congratulations. Salamat po. Who will really plan for your future, or may pagka-warrior, yung mga ganon ka, magiging future, no? And at the same time, paano na, napipicture out, diba? Paano kung pagdating ng future, wala na pala yung isa't isa, hindi na pala kayo magkasako na future na yun, anong mararamdaman niyo? Mas lalo po ako nag-worry sa future mo. Hindi ko naman po naisip yung kanina. Ako po, as an overthinker na tao, opo, iniisip ko po yun sa maraming bagay. Pero ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-embrace yung moment, yung present. Kasi magiging memory ko rin to pagtanda ko, pagdating sa future. Gusto ko maganda yung mga mabibigpit ko. And ayokong maging if din yung hindi kami parte ng future ng isa't isa. Kasi malaki naman po ang papel namin ngayon sa buhay ng isa't isa. Kaya sana lang po pangalagaan din po namin yung friendship na meron kami. Kasi matagal din po para umabot kami sa level ng friendship namin ngayon. Kaya it's more of taking care of each other para sa ikagaganda ng future ng isa't isa. Ako po, gusto ko rin na yung future ko, syempre, doon ako sa masaya. Gusto ko masaya po ako. Lahat naman tayo, sana yung future natin. As open tayo, masaya tayo. At ngayon po, hindi ko sumali sa isip ko na what if sa mga susunod hindi na kami makasama. Never po yun sumali sa isip ko. Ang talagang
plano ko mas galingan pa. Mas galingan pa namin para mapatunayan namin. Saka kahit naman magkasama kami, hindi naman namin kinakalimutan na in terms of work. Sa showbiz, siya si Francine Diaz. At ako naman po si Seth Calini. At may Francine. Malinaw po sa amin yun na ang kay Francine, kay Francine. Ang para kay Seth, para kay Seth. Ang para sa Francine, para sa Francine. Yun po, hindi kami yung Francine dapat palagi. Kasi doon kami nagsimula eh. Doon kami, yun ang kabilin-bilinan sa amin ng mga magulang namin, mga damit na mahal sa amin. Supportahan natin yung isa't isa. Pagtulungan tayo para sa future, mas madali. Mas kaya natin harapin kung ano man yung mga mangyayari. Pero ngayon, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siya kasama. Happy ako pag kasama ko siya. At peace ako pag kasama ko siya. Thank you, Seth. Before I give you yung dalawa, Alam mo, napaka-sweet nilang partner. One time nung dumating ako sa set. ayan na, naglagan na, Francine. Kami muna ni Seth ang chichikahan. Si Francine, very sweet. May dala siyang ulam. Akala ko para sa kanya. Para kay Seth at sa Yayo, sa kasama pa ni Seth. Diba? Ganun. Tsaka, ganda yung work. Pag pinapanood ko silang dalawa, napakaganda nung blending nila together. Because maganda yung foundation nila. At yung, when you wish mo, sana yung future nila yung dalawa. Ay, grabe. Ang ganda nila panoorin together. Although hindi kami nakasama ni Francine sa time niya, no? But working them, yung sa likod, my God, ang sweet nila. Kung nag-uusap, nagbubulungan. Talaga? Chismosa. Francine, care to explain anong ulam ang ibinigay mo kay Nagluto lang siya sa bahay niya, tapos dinala niya. Oh, di ba pinagluluto? Grabe. Direct Chris, ikaw naman, ano bang masasabi mo sa dalawa? Hindi sila nag-iiwalay eh. Hindi ko alam kung bakit. Basta in between takes kasi syempre set up ng camera. Nakikita mo yung dalawa, hawak yung script para nag-guide kung paano yung next scene. They're memorizing their lines. They're discussing. Both of them. Si Seth nag-i-input kay Chi. Si Chi nag-i-input kay Seth. So parang napaka-very good yung dalawang to. Kung teacher ako ha, uno na agad yung dalawang to. As in, parati silang yung guidance. Two-way siya palagi. They help each other all throughout. Parang natitense na kayo, Chin, saka Seth. Ano masasabi niyo doon sa sinabi ni Direk? Hindi. Kasi si Direk naman, ni-record din naman kami na pag siya Chin, kailangan nandun ako para yung mas natural. Kasi sa laptop lang kami nag-uusap eh. Dating app, diba, Direk? Yes. Kaya nakita naman ko sa trailer kanina, diba? So parang habang kinukunan mo eksena, kami Chin, ako nandun ako sa likod ng kami Chin para mas maramdaman niya yung boses, yung eksena, yung tono ng pananalita ko. Para pagbato niya sa laptop, kahit nakatingin siya sa laptop, parang ako yung kausap niya. So kahit wala akong dito, kahit wala akong eksena, nandun ako sa set. Ganun din naman po si Chin sa akin. Chin, ikaw naman, anong masishare mo sa nasabi ni Mosang sa kanina ni Direk Chris? Hindi po ako magaling magluto Baka mag-expect po kayo ng cooking show. Joke lang. Ano po mo masabi? Ano lang po, ano po, kasi nung time na yun, nahihiling din po ako mag-bake talaga, tsaka magluto. So minsan, pagka magluluto ako, dinadamihan ko para mabibigyan ko siya. Tsaka yung binibigay ko po minsan, sinishare ko rin sa kanila. Iba ha? Okay, June. Ngayon po, magbibigay ng advice sa sarili natin from the past. I-try natin Chin in like 15 years ago. 15 years ago. Kasi 2009 di ba? Ano? Okay, 10 years ago, 5 years ago.
Siguro, kasi sa sobrang bata ko, mukhang hindi naman ako makikinig sa sarili. 5 years ago na lang daw. 5 years ago. Ayun, natututo pa siya kasi 15 years ago. Ang masasabi ko sa sarili ko 5 years ago, tama yung ginagawa niya. Tama lang na sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng sinusunod niya, tama yun. Yun ang dapat niyang gawin, pero huwag niyang kalimutan yung sarili niya habang binibigay yung lahat ng request ng iba. Sana matuto din siya magbigay sa sarili niya, hindi siya yung bigay ng bigay at hinahayaan niya maubo siya. Yun na. Wow. Self-love, di ba? Seth, ikaw? 5 years ago, kakalabas ko lang ng PBB niyan. Siguro sasabihin ko sa kanya na napaka mabaglaro ang pinasok mo. Pumasok ka lang sa Araneta pero lalabas ka sa harap ng maraming tao. At sa totoo lang, hindi ko alam na pagpasok ko ng Araneta, masaya ang paglabas. Masaya siya, sobrang saya niya, pero mas kailangan matibay yung ito Sa mundo po natin, kailangan mas matibay ito. Okay nang malakas ang katawan mo, pero pag ito ang mahina, mahirap kalaban. Saka, yun po, mapaglaro, sasabihin mo sa kanya na ihanda mo ang sarili mo dahil simple ka lang naman First audition mo sa buong buhay mo. Tapos, binigay sa'yo ng Panginoon na hindi mo alam yung kakaharapin mo. Wala akong nakausap ni miski isa na galing ko sa showbiz industry nung pagpasok ko ng Araneta na nag-audition ko. Wala akong feedback, wala akong background na kung ano man ang nangyayari, anong buhay ng pagiging artista. Sasabihin ko lang, mas galingan lang and tibayan lang ang loob. Tapos, huwag kang matakot lalo na kung alam mo namang ikaw alam mo namang kaya mong panitingan. Saka, huwag kang magsalita. Sasabihin ko talaga na Less talk, less mistakes, gano'n? hindi, parang kung hindi naman kailangan sabihin, huwag kang magsalita. Okay. Yun lang.